Hawakan mo nga eh. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa batang si Berto. Hinihiling ko na lahat ay makinig at huwag sanang maingay para maintindihan natin. Good morning! Hala, magandang taong nakatingin sa akin. Anyway, guys, makita niyo ba yung nanay ko, ha? Yan yung itsura niya. May orange yung ko. Ay, nakita niyo ba? Pwede pag nakita niyo ituro niyo sa akin. Ang lamang. Asan? Nakikita ko sa likod mo. Wala naman eh, niloloko niyo ako eh. Kaya pag ako itusumbong, ang dami kasi putos eh. Kasi ngayon ko lahat ng tinampay. So, ang dami kaya no. Tapos takpan ko pa daw yung mga grabe. Eto pa, di ko mati. Gusto pa nabastan ko yung mga tulig sa inis. Siya naman ang gumawa at bumili nun. Usap niya ako. Di niya iniisip, ang dami ko pang gagawin. Lalaro pa ako, di ba? Sige ha, alis na ako. Beto! Beto! Naku! Ano ba yung batang yun? Ay, nagkakabibig. Sinalin mo yan. Beto! Ay, naku! Tignan mo itong batang to. Hindi ko sinusunod ang mga utos ko. Talaga yung batang yan? Hindi ko naman mauna mga ito. Kaya may panlalabhan. What? Pero hindi sa kaya naman ang makina. Lalaking ulam ko naman yan. Pagka nahuli yan na. Wow! I know this thing! Wait, sumami ang lagi-lagi mo. Kaya nga, tingnan mo, favorite place ko. Ang sampayan, wow! Ako din, o tingnan mo, may garden dito. At may mga fish pa, di ba? Pagdali, di ba mo ba't ka? Tama na! Tama na! Huwag tayo magpakita at baka matepok tayo. Nandiyan na si Bento. Si Bento? Oo! Siya ang kapunan natin. Yan! Bento! Andun ka na pala? Ano ka naman? Sabi ko sa'yo, di ba? Mag-ayos ka naman. Dito sa bahay natin. Sorry po, Nay. Nag-group study pa kami kasi ng friends ko. Group study? Opo, Nay. Group study. Tumahimik ka nga. Group study. Group study. Eh, grade mo ka pa lang. Ay, oo nga. Naku ha? Gawin mo naman yung utos ko sa'yo. At umakit ka na sa taas at matulog. Para mapasok bukas. Opo, Inay. Sa sobrang antok ni Berto, hindi niya na naman nagawa ang utos ng nanay niya at nakatulog na lang siya sa kanyang sala. Kinabukasan, Berto, gising na! May pasok ka ba? Opo. Naku anak, mainit ka ata ha. Uminom ka ng gamot. Naku, wala pa tayong gamot. Di ba bukas na dalhan dito sa doktor? Kinabukasan, iwala na ni Annie Susan si Berto sa doktor. At
sinabi ang lahat ng naramdaman ni Berto. Mrs. Ang anak niyong si Berto ay na-dengue. Pero para makasigurado tayo, gagawin natin ang tourniquet test. At kukunin natin ang platelet count niya. Mrs. Positibo ang inyong anak sa dengue yung nabi fever. Paano gagawin namin? Di ba kung nabagtala dyan? Mrs. Sa kasalukuyan, nasa listis pa lamang ang bakuna sa dengue. Pero, ang pag-control sa lamok, sa sanhi nito, ang pangunahing paraan upang maiwasan ang sakit nito. Sa ngayon, kailangan mag-confine itong si Berto para siya gumaling. Dok, ayoko po. Natatakot po ako. Berto, saan ka ba mas natatakot? Sa ospital o sa cemetery? Dok, saan po ipapunta sa ward? Aha, Missy, basta sa pag-uwi niyo po, matapos pong gumaling ni Berto, takpan dapat ang timba kapag hindi ginagamit upang mapigilan ang pagdami ng lamok. Palitan ng mga tubig sa florera linggo-linggo. Linisin ng dam at timba upang matanggal ang itlog ng lamok na nakakaipit sa mga ito. Mrs. Linisin palagi ang alulod ng bahay upang hindi maimbak ang tubig mula na maaaring pagsugan ng mga lamok. Tapos ng mga lumang gulong upang hindi makaipon ng tubig dito. Isabi o itapon ng wasto ang mga lumang lata o bote. Naintindihan ba? Maraming salamat po, Dok. Gawin ko po lahat yan. Ginawa lahat ni Alice kung siya ng payo ng doktor. Na-confine si Berto ng ilang araw sa ospital. At sa tulong ng mga doktor at nurse, ay gumaling siya. Nalimot na ng araw sa matinang insidente ng nurse. Nay, sorry po. Ay wala po naisip na para sa akin ang nasa iniisip niyo. Sorry din, anak. Dapat kahit busy ako, dapat di ko inaalis sa schedule ko mag-inis sa bahay. Pero di ba anak, ang mahalaga, okay ka na. Ay! Edong! Sabi yung sila.